travel something, travel perk. Hirap umawak. Grabe, nakailang bangga na naman ako ngayon. Lahat, tanggal belt. Tapos, talagang kailangan yung bag mo. So, room tour guys. Sorry, nagawa na namin to kailang tapos na. No? May fridge naman, tapos may kettle, may TV. Yung TV nila, smart. So, kung gusto niyo manood ng Netflix, YouTube, meron naman available. Marami ring hangers. Maayos naman yung bed, no? The hotel name is May One Hotel. May hair dryer din dyan sa loob ng cabinet. Pwedeng gawing stool yun. Suotan ng sapatos, pwede rin. Yan lang, merong parehong kaliwang tsinelas. Tapos, bathroom. Yan, maliit talaga. Sasabihin ko sa inyo, maliit talaga siya. Kasi, iniisip na siguro nila paliguan lang. Pero tinanong ang ganda ng pagkakagawa ng ceiling, no? Hindi siya kahoy or hindi hardy flex or hindi plywood. So, kumpleto naman yung towels, everything. Yun nga lang, yung shower nakalagay sa faucet. Pero okay na rin yan. Kumpleto naman din yung shampoo, conditioner, hand wash, body wash. Tapos, ang gamit din naman is keycard. May emergency light kung sakali mag-brown out. Effective naman din yung keycard. So, papatayin ko na. Ayan na. So, muna sa tayo. Keycard. Nasa akin na. Maganda yung window nito. Yan ang gabi na. Umaga na. Yan, madilim pa. Elevator. Ang wifi room pala nga pala. Is kung ano yung room number mo, yun din yung wifi. Tapos walang password. Ganun sila ka-generous sa internet. Di ba? Fastest internet in the world sila. Hindi ko alam, basta nabasa ko lang. So, lobby na. So, easy check-in, easy check-out lang. Nalagay mo na yung card. Unfortunately, nagre-repair sila. Kaya ganyan pa kagulo. Sa labas na tayo. Lamig. Grabe. As usual. Malamig. Hindi talaga sila nag-iisip ng safety katulad sa Japan. May iniiwan nilang bukas yung sa Japan hindi iwanan bukas yan. Paano kung may mawala? Sa Japan hindi iwanan bukas yung door ng truck kasi safety muna isipin mo. Dito pinababayaan lang. Mamaya may magnakaw pa niyan. Nasa akin. Ayun nagkalat nga taba nga ganap ng pagkain dito yan. Buhay na buhay yung pusa rito yun nga lang madumi, hindi katulad sa Japan talaga. Sorry guys, talagang paborito ko kasi ang Japan compare dito. Iba ang cleanliness, iba ang friendliness nila. Talagang ganun sila kabait. Dito talagang ewan ko ba, mabangga ka kung mababangga ka. Sigarilyo dito, sigarilyo doon, dumi rito, dumi ron. So hindi natin kasi iba't ibang culture naman tayo grabe lamig.
nga, sarado nga. So, ilan kaya ang features niya? Baka malamang doon na tayo sa airport bumili. Ito bukas eh, oh. Ay, kaya lang, ano nga tayo? Picture nga tayo. Maganda yung location ng hotel, as in maganda kasi sobrang ilang tapak mo lang yung dong ano na street food store, pero ito yung problema talaga, yung dumi. Hindi siya ganun kalinis talaga. Makikita niyo sa next week na vlog ko. Next week kasi sa Japan din kami. So makikita niyo naman yung yung environment. Although marami na rin sa inyo nakapunta ron. At marami na rin nakakaalam ng kung paano yung style nila. Pero iba talaga. Ang laki ng difference. Nagkalat yung mga basura. Never pa natin na-try yung area na yun. Puntahan natin yun. It's 5 in the morning. So, punta lang kami ng Kumbini bago dumiretso ng airport, kaya parang makakuha ng breakfast. Sorry guys, ang ingay ng luggage. Yung design kasi ng lupa, ganun talaga yung ginawa nila, putol-putol yung brick by brick. So 5:30 ang first trip. Inaantay lang namin na wala pang sumasakay, kami pa lang. Ang hirap, hindi siya friendly sa tourist na may luggage kasi walang escalator, walang elevator, so bubuhatin talaga. Maganda lang nun, exercise ko. Dalawa exercise mo, walking at lifting. Pwede na. So papunta na kami. Airport transfer. Hindi na ako nakapag-video kanina kasi may mga tao na nakakaya. So 6 stops yun from Myeongdong. Hindi ko alam kung paano i-pronounce, pero parang Hongik University. So ito, yan yung airport transfer. May mga bukas ng food. Sakto yata laging ganitong oras na bubukas ng food. Ano yung sign? Lalabas? So lalabas tayo. Dala niya yan, ano niya? Okay, una na kayo. Sunod ako. Tingnan niya yung mga amount na lalabas sa ano. Sa pop niya. Ano additional fee? Ha? No, adi. No additional fee lang. So, ibig sabihin, hindi ka pa sisingilin. Doon pa. Doon pa. Pagdating sa
Magkakaalaman. Sa mismong airport na. Hindi, at least pag kulang ka, mas madali na. Kayo na tayo. Wait lang. Pues, hindi ba tayo pwede sa tapat mismo ng train? Baka merong upuan doon. Kukunin naman natin yung yung basura natin. So, baba ba? Parang international air. Oo, hindi tayo ng service. B4 daw? What? Okay, B4 o B2 to. B2 to, so B4 tayo. B4, nakalagay. So ito yung fast train nila, RX, Airport Express. Hindi ako nakapag-video kanina kasi ang hirap talaga ng luggage. Hindi talaga luggage friendly ang Korea. So siguro pag magdadala kayo yung mga medium size or yung small lang para hindi mahirapan. So itong pag yung mabagal na train na sinakyan mo 11 stops, ito parang mga 6 stops lang to o 5, di ko sure. Yung amount mamaya ko pa malalaman kasi yung airport transfer hindi kasi singilin nakalagay doon talagang sa end ng route ka magbabayad. So meron naman kaming T-Money o yung parang card sa Singapore and Hong Kong and Japan na ICOCA. Marami namang available dun sa mga convenience store or yung mga money exchange, meron din sila. Dalawang klase yon, yung regular at saka yung special nila. Yung special nila yung may travel something, travel perk. So ito yung Jumbo, pero hindi tayo rito kasi sa Incheon International Airport tayo. So guys, nasoli ko na yung wifi natin, hiniram sa ganito, yung wifi rental. Hindi ako nakapag-video kasi nag-transfer kami ng train dahil nakatayo kami. Ang hirap umawak. Grabe, nakailang bangga na naman ako ngayon. Parang wala talaga sila nakikita. Masakit talaga sa katawan. Anyway, doon na papunta kami yung tax refund counter sa 3rd floor. For the safety of all So, passengers. yung bababaan nyo doon sa train is basement yon. Akit kayo ng 2 level. Then, nandun ka na sa main. Sasakay ka ulit na isa pang 3rd level para naman sa departure. So, ayan guys. Nakaka-stress yung departure process nila. Parang Pilipinas. Tanggal lahat, tanggal belt. Tapos, talagang galangan yung bag mo kahit gaano kalit one by one. Tapos galit sila pag hiwalay nila, talagang nakadabog. Anyway, andito ako sa gate na nagte-toilet lang kami. Pero would you imagine, yung iba kasi akala walang aircon. Meron po, pero pinapalitan nila pag taglamig ng heater. Kasi may mga content creators na sabi, syempre walang aircon sa loob. Merong aircon. Pero pag ganitong winter, kailangan heater. So pinapalitan nila ng heater. Na-adjust naman sa aircon kung ano yan, temperature. Kaya dito sa gate, mainit talaga. So yun lang. So guys, napakahaba ng gate nila. Ang dami nilang gates. 1 to 100. Hindi, 1 to 200. Parang nag-exam ka. 270. Ganun kalaki yung airport talaga nila. Pero sana man lang kasing efficient ng Japan. Sa Japan kasi hassle-free talaga eh. So bababa tayo. Yun yung arrow.
Gate 113. Isang pababa yung araw, isang pataas. So ano nga yung tama sa kanilang dalawa? Ayan ah. Pataas siya. Yung sa kabila, pababa. Tapos ito isa, pakaliwa. So anong tama talaga? Ate. So, 270 yung pababa. hindi, ayan, 132 rin, no? Ayan, no? Oo. Pababa rin. 101 to 132. Oo. So, doon kami nagpa-tax refund. Pag nakapag-apply ka na doon sa machine, iba-validate lang nila doon. Pero pwede ka rin magpa-refund ng cash. Tatanayin ka nila kung anong currency. Available lahat. Wala kayo nakalimutan, guys. Sa baba pa tayo. Sa pambaba. Oo. Pag wala, Manila na lang talaga. Ganun ang mangyayari yan. So magte-train pa pala, guys. Ayan yung train sa baba. Pag 101-270, malayo-layo yung gate. Hopefully meron duty free din doon. Hindi ka maaga rin. Oo. Talaga, totoo yan sinabi mo. Pag hindi ka talaga ma-discarte rin, maiiwanan ka ng flight mo. Kasi ang dami. Anong oras na? Ay, pero nga palang 8:02. 1 hour na lang. Hindi sila nagmamadali. Yung linya natin, no? Hindi sila nagwo-worry na maiwan itong lalo na yung mga yon, oh. closing. 列车门即将关闭。ドアが閉まります。So yun guys, yun na yung Cebu Pacific plane namin. By the way, bumili ako ng chopstick dito. Kasi nag-aano yung bibig ko. Ano? Nire-record ko lang yung natin, nasa gate 113 na tayo. So ito yung boarding gate natin. Ayan. Ngayon lang ako nakakita ng airport na allowed yung mga kotse. Employee siguro. Siguro. Pero ang laki ng airport nila guys. Sobrang laki. As in. So yan yung mga dala ko bukod sa chopstick. Meron akong binili na Bath and Body Works na alcohol. Hindi naman siya sa check-in. Yun lang. Mamaya ano ulit ako. By the way, nakapamili kami ng pasalubong worth mga 2,000. So almost 1,000 pesos. Yun na pamili namin dun sa Books and Travel. Bookmark, mga stickers. Saan mo nilagay, mama? Saan mo nilagay yung binili natin? Patingin nga. So, yun. Naantok na siya kasi uminom siya ng gamot. So, ito yung mga pinamili namin. Pasalubong. Korea stickers, bookmarks. Ito yung bookmarks. Iba-ibang design siya. Ayan. Okay din. Unique, something unique, di ba?
ma-appreciate mo na hindi yung basta bibili ka lang ng ice cream o ice cream ng chocolate pala. Hindi, tsaka tunaw na yun pagdating doon. Pasalubong, di ba? So ayun, pinapa-check in nila yung luggage. Actually kanina kami sa gate, sa boarding check-in. Pinipilit din niya kami magbigay ng isa pang luggage. Wala nga. Alam ka naman pilitin namin maggawa kami ng sarili namin luggage. Siguro ina-avoid lang nila yung madaming luggage sa overhead bin. Understandable naman. Ayan, pinapa-record na yung nila, luggage nila. Ang weird lang. Nandiyan yung plane, hindi ko alam kung bakit di pa nagbo-board. Ang sabi 9:45. Daming aeroplano sa laki ng nila. Ito kami. 5J185 bound to Manila ng gate 113. 9:30. Tingin-tingin lang ako. Nakaka-disappoint kasi wala ang Starbucks nung small cup na mug. So wala akong remembrance ngayon na ganun. Rep magnet meron. Tsaka bumili akong stickers. Naging ugali ko rin bumili ng stickers. Ilalagay ko sa likod ng sasakyan. Parang Hong Kong din na style na na airport. Ganito ang Hong Kong eh. Nainip ka rin? Maaga pa naman eh. Pwede pa naman tayong umikot-ikot. So ito, nag-ikot kami. Ang magandang style ngayon, pag gusto mo makadalawang tatak ng passport, mga layover flights. Ang dami na ngayon nag-o-offer ng layover. According sa tourism ng Korea, pag layover ka, bibigyan ka nila ng 3 days na visa. So okay na rin kaysa sa wala. Tapos yung, alam ko, ang Xiamen Airlines, nagbibigay din ng layover visa sa China. Xiamen. Hindi ko lang alam kung 24 hours o 3 days din. Hindi ko sure. Ang Scoot, nag-layover naman ng Singapore lagi. Ang Cathay, nag-layover ng Hong Kong. So kung gusto nyo makadalawang country sa isang biyahe, yun ang gagawin nyo. Ang problema lang doon, syempre, let's face it, mahal. Pero at least, nakadalawang tatakan ng passport. Kung gusto nyo lang, kung kayo lang yung tipo ng tao na mahilig sa madaming tatak yung passport. Meron ding airlines na dadaan ng Bangkok, Thailand. Meron din dadaan ng Vietnam. May mga layover yan, kadalasan 24 hours. Naiisip na nila yan ngayon kasi alam nila na yung ibang tao natututo na rin. Meron naman sa atin, Cebu Pac, alam ko, minsan nag-layover yan ng Clark or nag-layover yan ng Cebu. Hindi ko sure yung Clark pero parang. So ito, malapit na kami sa dulo, wala namang ibang mabibilhan. Nandito yung gate ng AirAsia. Si Puro ba yan? Puro yan, di ba? Ewan ko. Alam ko si Puro yan eh. Kaya nga P, di ba? So ayan, may mga toilet. Malapit na kami sa dulo, wala pa rin makitang pasalubong para sa sarili namin. Wala na. Ending na. Oo, wala na.
So balik na lang tayo. So guys, dalawa yung food empire nila, kaliwat kanan. Dito merong pagkang taga-opisina nyo ay pabida. Ayan, Bobby, Dabida. Sino ba yung bibida-bida sa mga office mate nyo? Yung mga akala mo may-ari ng kumpanya. Nagbibida-bidahan na akala mo pag nagsumbong magiging tagapagmana ng kumpanya. Kahit naman ma-promote, mag-i-increase ba ng sweldo? Wala naman din mangyayari. So ito, yung kabilang gate, which is 121, 122, so and so forth. Loteria. Kids Airport. So pag paglalaroin yung mga anak nyo muna habang naiinip, pwede rito. Ayan, yung mga robot na yan, yung magdadala ng luggage yung gusto nyong gamitin. Para hindi kayo mapagod. Sabihan nyo lang siya anong gate. Dadalhin niya kayo ron. Anong oras na? Anong oras na? 8:43. Hanggang gitna na lang tayo, bumalik na tayo. Baka bigla mag-board 24 hours to, yung mga burger. So may museum dito, unlike dun sa kabila, wala. Naghahanap sana man lang kami ng Starbucks. Ang haba ng pila sa Starbucks kanina, kaya hindi ako makabili nung mug mukhang walang Starbucks dito. Ang liit ng Starbucks doon, puro coffee yung order, so matagal. Kaya kung bibili kang souvenir, tatagalan ka. Ang iniisip ko kasi pag bumili akong mug na malaki, baka mabasag. Kasi gagamitin ko. Kaya gusto kong maliit. Meron kasi na akong lagayan doon ng maliliit. Lilipat sila ng gate. Hindi. Pipila. Osaka. See you Osaka on Sunday. Oh, sorry, Monday pala. Is it really nice to see you? Siguro naman, it's nice to see you. Meron doon Jamba Juice. Pero kailangan namin bumalik kasi magbo-board na kami. Hindi na kami aabot doon. By the way, yung pamasahe kanina, 2,700 plus 1,500. So, that's 4,200. 4,200 won. So, may sobra yung mga card namin na tigpa 530. Wala, hindi na namin magagamit kasi T-money is only for transportation. Kaya nga, T-money. Pero ang laking convenience niya kasi pag wala kang ganun, hindi ka makasakay ng bus, hindi ka makasakay ng train. Ayaw nila ng cash. Pwede ang cash, pero ayaw nila ng cash. Mag-iinit ang ulo nila. Init ang ulo talaga. Galit na kagad yun sa bus, di ba? Pinagalitan nga yung isang pamilya. So, babalik na tayo na.